Sa isang maliit na baryo sa Batangas, isinilang si Ramon sa pamilya ng mga magsasaka. Ang kanilang tahanan ay gawa lamang sa pawid at kahoy na nakatayo sa gitna ng malawak na palayan. Sa bawat pagdampi ng hangin, ramdam niya ang kahirapan, ngunit naroroon din ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang siya'y nasanay ng bumangon ng maaga, dala ang maliit na timba upang sumalok ng tubig mula sa poso. "Ramon, bilisan mo anak, kailangan pa nating maghanda bago sumikat ang araw," wika ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang inihahanda ang kaunting kanin at tuyo para sa agahan. "Opo, inay," tugon ni Ramon, na halos hindi pa nakapupunas ng muta sa kanyang mga mata, ngunit handa ng kumilos. Ang kanyang ama, si Mang Delfin, ay tahimik na naghahanda ng araro. "Ramon, kapag tapos ka na dyan sa tubig, sumama ka sa akin sa bukid. Kailangan ko lang kasama," wika nito, habang ipinapasa ng mabigat na gamit. Sa murang edad, natutunan ni Ramon ang hirap at bigat ng paggawa sa bukid. Madalas ay nahalublob ang kanyang mga paa sa putik habang tinutulungan ang kanyang ama na mag-araro gamit ang kalabaw. Ang araw ay nagsisimulang umakyat sa kalangitan at tumatama sa kanyang likod. Tila ba sinusubok ang kanyang katatagan. Ngunit imbes na magreklamo, pinili niyang tumahimik at magsumikap. "Anak, alam kong mahirap, pero tandaan mo, ang sipag at tiyaga ang puhunan ng taong wala," ani Mang Delfin habang pinupunasan ng pawis. "Opo, itay, balang araw makakatulong ako para hindi na tayo maghirap," sagot ni Ramon na may ningning sa kanyang mga mata. Sa paaralan naman, ibang hamon ang kanyang hinarap. Dahil sa hirap ng buhay, madalas ay luma na at kupas ang kanyang uniforme. Ang kanyang sapatos ay may butas at minsan pa'y tsinelas ang kanyang suot. Ang kanyang baon ay simpleng nilagang saging o kamote. Ngunit hindi iyon ang pumipigil sa kanya upang pumasok. Isang araw sa klase, narinig niyang tinutokso siya ng mga kaklase. "Uy, si Ramon, ang sapatos butas na naman. Baka mamaya lumabas na ang daliri mo." Sabay halakhak ng mga bata. Napayuko si Ramon, ngunit pinilit niyang hindi ipakita ang sakit na nararamdaman. Lumapit ang kanyang guro, si Gongdor Manalo, at marahang sinaway ang mga batang nang aasar. "Tama na iyan. Ramon, huwag mong pansinin. Ang mahalaga, pumapasok ka at nagsisikap." Sa kabila ng tukso at pang-aapi, hindi siya bumitaw sa pag-aaral. Palagi niyang iniisip ang pangarap na makatapos at balang araw ay makatulong sa kanyang pamilya. Ang bawat letra at numero na kanyang natutunan ay parang gintong kayamanan na pinipilit niyang ipunin sa kanyang isipan. Pagdating sa hapon, matapos ang klase, tumatakbo si Ramon pauwi upang muling tumulong sa bukid. Walang pahinga, walang reklamo. Kapag may libreng oras, binabasa niya ang mga lumang librong iniwan ng kanilang kapitbahay na dating guro. "Kahit mahirap, gagawa po ako ng paraan," ani Ramon na may seryosong tinig. Ngumiti si Aling Rosa at hinaplos ang buhok ng anak. "Anak, wala kaming maipapangako sa iyo kundi pagmamahal. Pero kung talagang iyan ang pangarap mo, susuportahan ka namin kahit kapiranggot lang ang kaya naming ibigay." Tumango si Mang Delfin. "Tama ang nanay mo, basta't huwag kang bibitaw. Ramon, kahit anong sabihin ng iba, tandaan mong may halaga ka." Ang mga salitang iyon ang naging lakas ni Ramon. Sa bawat araw na puno ng hirap, iniipon niya ang pag-asa at determinasyong hindi siya mananatili sa ganitong kalagayan habang buhay. Ngunit hindi madaling panindigan ang kanyang pangarap. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang humirap ang kanilang sitwasyon. Bumagsak ang presyo ng palay at halos wala silang kinita. Kinailangan nilang mangutang para makatawid sa gutom. "Naku, Delfin," ani Aling Rosa isang gabi habang nagbibilang ng perang halos wala na. "Paano na tayo? Ang utang natin kay Aling Nena tumataas na." Tahimik lamang si Mang Delfin, tila bapasan ng lahat ng bigat ng mundo. Ngunit si Ramon, na nakikinig sa kanilang usapan, ay napakuyom ng kamao. Sa isip niya, hindi siya papayag na manatiling ganito ang buhay ng kanilang pamilya. Kinabukasan,
Matapos ang klase, naglakad siya papuntang bayan upang maghanap ng kahit anong mapapasukan. Nakita niya ang isang tindahan na naghahanap ng delivery boy. Nilapitan niya ito at buong tapang na nagtanong, "Kuya, pwede po ba akong mag-apply? Kahit maliit na sahod, tatanggapin ko po." Tiningnan siya ng may-ari mula ulo hanggang paa. "Ang liit mo pa, pero sige, basta't masipag ka at hindi ka tatakas sa trabaho." Dahil dito, nakadagdag si Ramon ng kaunting kita para sa pamilya. Araw sa bukid, gabi sa eskwela, at kung may bakante, nagde-deliver siya ng mga paninda. Sa murang edad, natutunan niyang hawakan ng oras, pahalagahan ang bawat sentimo, at higit sa lahat, huwag sumuko. Minsan, umuwi siyang pagod at halos walang lakas. Ngunit nang makita niya ang ngiti ng kanyang ina at ang bahagyang gaan sa noo ng kanyang ama, muli siyang nagkaroon ng dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Ang simpleng simula ni Ramon, ang batang anak ng magsasaka na pinagtatawanan sa kanyang sapatos na butas, ay nagbigay ng pundasyon sa kwento ng kanyang buhay. Isang kwento na puno ng hirap, ngunit hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Lumipas ang ilang taon mula nang magsimula si Ramon bilang batang magsasaka at delivery boy sa kanilang probinsya. Ngunit dumating ang panahon na napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang ginagawa upang tuluyang makaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Nakita niyang habang tumatanda siya, lalo ring lumalaki ang mga pangangailangan ng kanyang mga magulang. Kinailangan niyang magdesisyon, mananatili ba siya sa baryo bilang isang simpleng magsasaka o susubukan niyang suungin ang buhay sa lungsod? Isang hapon, habang nagbibilad ng palay, lumapit siya sa kanyang ama. "Itay, gusto ko pong lumuwas sa Maynila. Baka doon makahanap ako ng mas magandang trabaho." Wika niya ng may pag-aalangan. Napatingin si Mang Delfin sa anak. Bakas sa kanyang mukha ang pangamba. "Anak, mahirap ang buhay sa Maynila. Hindi mo alam ang mga taong makakasalamuha mo roon. Dito man tayo hirap, kilala natin ang isa't isa." Ngunit sumingit ang kanyang ina si Aling Rosa. "Hayaan mo na siya, Delfin. Hindi habang buhay ay dito siya mananatili. Baka doon ay mas marami siyang matutunan at oportunidad." Kaya't sa kabila ng pag-aalala, hinayaan nilang magtungo si Ramon sa lungsod. Bit-bit lamang niya ang ilang piraso ng damit, maliit na halagang inipon, at malaking pangarap. Habang nasa bus papuntang Maynila, nakatanaw siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga palayan at bundok na unti-unting napapalitan ng mga gusali at kalsada. Pagdating niya sa lungsod, sinalubong siya ng ingay at sikip ng Maynila, mga sasakyan na walang tigil, tao na nagmamadali, at ilaw na tila hindi namamatay. Sa unang pagkakataon, dama niya ang takot at pangungulila, ngunit pilit niyang kinakalma ang sarili. Naghahanap agad siya ng trabaho. Nag-ikot siya sa iba't ibang lugar, dala ang maliit na resume na ipinagawa pa niya sa isang tindahan ng printing sa baryo. Ngunit dahil kulang siya sa karanasan at walang natapos na kolehiyo, madalas siyang tanggihan. "Pasensya ka na, iho, pero kailangan namin ay may diploma," sabi ng isang manager ng tindahan na kanyang pinuntahan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkadismaya, hindi siya tumigil. Sa isang araw ng paghahanap, nakilala niya si Mario, isang binatang halos kaedad niya na nagtratrabaho bilang kargador sa palengke. Nakita nitong litong-lito si Ramon sa gilid ng kalsada. "Pare, mukhang bagong salta ka dito ah," ani Mario sabay ngiting puno ng kumpiyansa. "Oo, kararating ko lang. Nagbabaka sakali na makahanap lang trabaho," sagot ni Ramon. "Halika, sumama ka muna sa akin. Wala ka sigurong matutuluyan. May maliit akong barong-barong doon sa tabi ng estero. Pwede kang makitulog." Dahil sa kabutihan ng loob ni Mario, nagkaroon ng pansamantalang tahanan si Ramon. Sa maliit na barong-barong na iyon, natutunan niyang makibagay sa hirap ng buhay sa lungsod. Pangsahig ay kawayan, at kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa bubong. Ngunit para kay Ramon, sapat na iyon kaysa matulog sa kalsada. Kinabukasan, isinama siya ni Mario sa palengke. "Pare,
Dito ka muna, magbuhat ka ng mga panindalang tindera. Hindi ka lakihan ng kita pero may pandagdag ka na. Wika ni Mario. Tinanggap ni Ramon ang trabaho. Araw-araw, binubuhat niya ang mga gulay at prutas mula sa truck papunta sa pwesto. Pawis na pawis siya ngunit hindi alintana ang hirap. Ang mahalaga, may maiuuwi siyang kita. Minsan, habang nagpapahinga sila sa gilid ng palengke, nagtanong si Ramon kay Mario, "Pare, hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay? Ang hirap eh." Umiling si Mario at ngumiti. "Siyempre napapagod, pero isipin mo na lang tayo sa magutom. Tsaka balang araw, makakahanap din tayo ng mas magandang pagkakataon. Basta't wag kang susuko." Sa mga salitang iyon, muling lumakas ang loob ni Ramon. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan niyang pumasok sa iba't ibang trabaho, maging delivery boy ng isang bakery, construction helper, at minsan ay naglilinis ng sasakyan sa parking lot. Bagamat mababa ang sahod at madalas pang pinagtatawanan dahil sa kanyang simpleng pananamit at kawalan ng formal na edukasyon, pinili niyang manahimik at gawin ng maayos ang kanyang tungkulin. Isang gabi, habang nakahiga sa barong-barong nila ni Mario, nagkwento siya, "Pare, minsan naiisip ko, hanggang kailan kaya tayo ganito? Wala naman sigurong mali kong mangarap, di ba?" "Walang mali roon, Ramon," sagot ni Mario. "Basta't tandaan mo kailangan mo ring kumilos. Hindi sapat na mangarap lang." At mula sa usapang iyon, nagsimula ang panibagong pananaw ni Ramon. Hindi lang siya nandito para mabuhay araw-araw. May dahilan kung bakit siya nagpunta sa lungsod, upang matuto at makahanap ng mas mataas na landas. Habang patuloy ang kanyang pagtatrabaho, natutunan niyang kilalanin ang iba't ibang klase ng tao. May mababait, may tuso, at may mga taong handang manlamang. Sa lahat ng ito, pinili niyang maging maingat at manatiling tapat. Minsan, habang nagde-deliver siya ng tinapay sa isang opisina, napansin niya ang mga empleyado na pawang nakauniporme at nakaupo sa malamig na opisina, may hawak na papel at ballpen. Tila napaisip siya at napabulong sa sarili. "Balang araw, hindi ako laging nasa kalsada. Uupo rin ako sa loob ng ganyang gusali." Ang unang hakbang ni Ramon sa lungsod ay puno ng hirap, ngunit dito rin niya natagpuan ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa simpleng barong-barong, sa pawis at pagod ng pagiging kargador at delivery boy, at sa pagkakaibigan nila ni Mario, unti-unting nabuo ang pundasyon ng kanyang paglalakbay tungo sa mas mataas na pangarap. Makalipas ang ilang buwan ng pakikibaka sa Maynila, unti-unting nasanay si Ramon sa hirap ng buhay lungsod. Sanay na siyang gumising ng maaga upang maghanap ng trabaho at maglakad ng kilometro-kilometro dahil wala siyang pamasahe. Ngunit sa kabila ng lahat, dala niya lagi ang determinasyong mabago ang kanyang kapalaran. Isang araw, habang naglalakad siya sa kahabaan ng avenida, napansin niya ang karatula sa isang gusali, "Now hiring janitor." Napahinto siya at pinagmasdan iyon. Alam niyang maliit lang ang sahod, ngunit mas maayos ito kaysa palipat-lipat siya ng trabaho sa palengke. Nakaramdam siya ng pag-asa. Pumasok siya sa gusali, suot ang kanyang pinakakupas na polo at pantalon na may kaunting punit sa laylayan. Humarap siya sa receptionist at maingat na nagtanong, "Pwede po ba akong mag-apply sa janitor na bakante?" Tinitigan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa, bahagyang kumunot ang noo. "Doon ka sa kabilang kwarto, may nag-i-interview." Malamig nitong tugon. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng mga aplikanteng nakapustura. May mga bagong plansadong polo, sapatos na kumikinang, at daladalang folder. Samantalang si Ramon ay may dalang lumang envelope na nilagyan lamang ng kanyang resume, nakasulat sa papel na hindi na bago. Habang nakaupo, narinig niyang papulong ang dalawang aplikanteng nasa tabi niya. "Sino kaya to? Parang galing lang sa bukid. Nagbabaka sakali pa maging janitor dito," sabay tawa ng isa. Narinig iyon ni Ramon, ngunit pinili niyang hindi kumibo. Sa halip, pinatibay niya ang loob at naghintay ng kanyang pagkakataon. Nang siya na ang tinawag,
Pumasok siya sa opisina ng HR manager. Magandang araw po. Ako po si Ramon. Gusto ko pong mag-apply bilang janitor. Ngumiti ang manager ngunit halata ang pag-aalinlangan. May karanasan ka na ba sa paglilinis ng opisina? Tanong nito. Tumango siya. Opo, marami na po akong trabaho sa palengke at construction. Marunong po akong maglinis, magbuhat at magsumikap. Hindi po ako madaling sumuko. Habang nagsasalita siya, napansin ng manager ang kanyang pananalita. May tumpiyansa kahit halatang kinakabahan. Ngunit bago pa man matapos ang usapan, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isa pang empleyado. Ma'am, ito ba ang aplikante? Aba, mukhang napagkamalang utility boy lang sabay tawa ng empleyado. Sumunod namang nagtawanan ang iba pang staff sa loob ng silid. Napatigil si Ramon, ramdam ang init na umakyat sa kanyang muka. Pinagtatawanan siya. Hindi lamang bilang aplikante kundi bilang tao. Sa loob-loob niya, gusto na niyang tumakbo palabas. Ngunit naalala niya ang kanyang mga magulang at ang kanilang hirap sa probinsya. Hindi siya pwedeng basta sumuko. Pinili niyang tumingin diretsyo sa HR manager. Ma'am, hindi ko man po kayang makipagsabay sa ayos nila. Pero sisiguraduhin ko pong hindi kayo mapapahiya sa sipag ko. Tahimik ang manager saglit at kalaunan ay tumango. Sige, tatanggapin kita. Simula ka bukas. Lumabas siya ng opisina na magkahalo ang emosyon. Kahihiyan dahil sa mga tawanan. Ngunit may kaunting tuwa dahil tinanggap siya. Nang makita siya ni Mario kinagabihan, agad siyang tinanong. Kumusta Ramon? Nakahanap ka ba ng trabaho? Oo pare, janitor sa opisina. Pero grabe, pinagtawanan ako kanina. Para bang wala akong halaga. Tinapik siya ni Mario sa balikat. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, may trabaho ka. Balang araw magugulat sila kung sino ka talaga. Sa sumunod na mga linggo, nagsimula si Ramon bilang janitor. Tahimik niyang ginagawa ang lahat ng gawain. Nagwawalis, naglilinis ng CR, nagbubuhat ng basura. Madalas pa rin siyang pagtawanan ng ilang empleyado kapag nakikita nilang pawis na pawis siya. Uy, si Mang Janitor, huwag masyadong magpuyat, baka hindi makapaglinis bukas. Biro ng isa, sabay tawanan ang iba. Ngunit imbes na magalit, pinili niyang manahimik at ituon ang sarili sa trabaho. Ang hindi alam ng mga ito, tuwing matapos ang kanyang paglilinis, palihim siyang kumukuha ng mga sirang papel at lumang magasin mula sa basurahan ng opisina. Isang gabi, habang nakaupo sa maliit na ilawan sa kanilang barong-barong, inabot niya ang mga papel at nagsimulang magbasa. Kahit mahirap intindihin, pinipilit niyang unawain ang tungkol sa negosyo at pamamahala. Pare, ano na naman niyang binabasa mo? Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Mario. Hindi pare, balang araw gagamitin ko to. Hindi ako habang buhay magiging janitor. At sa mga gabing iyon, unti-unting lumalim ang pangarap ni Ramon. Hindi lang siya basta nagtatrabaho para mabuhay. Nagsisimula na siyang maghanda para sa kinabukasan. Ngunit hindi niya malilimutan ang unang pagkakataong siya'y pinagtawanan. Para sa kanya, yun ang sugat na nagsilbing paalala na kailangang magsikap siyang patunayan sa mundo na ang taong minsang pinahiya ay maaaring maging higit pa kaysa kanilang inakala. Isang hapon matapos ang trabaho bilang janitor, naglakad si Ramon pauwi. Dala ang maliit na bag na naglalaman ng lumang magasin at ilang sirang papel na muli niyang babasahin sa gabi. Wala pang isang oras siyang naglalakad sa madilim na kalye nang may narinig siyang malakas na kalabog. Sa gilid ng kalsada, nakita niyang isang matandang lalaki na biglang bumagsak, hawak-hawak ang dibdib nito. Mabilis na lumapit si Ramon. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong niya habang tinutulungan itong bumangon. Ngunit nakita niyang nanginginig ang mga kamay ng matanda at nahihirapang huminga. Hindi makakahinga. Tubig. Bulong ng matanda. Dali-daling bumili si Ramon ng tubig sa pinakamalapit na tindahan at inalalayan ng matanda hanggang sa makahanap ng bangkong upuan sa kanto. Pinaypayan niya ito gamit ang kanyang lumang sombrero at hindi iniwan hanggang medyo kumalma ang matanda. Salamat iho, mahina nitong wika. Akala ko dito na matatapos. Mumiti si Ramon. Wala pong anuman, lolo. Mabuti at ligtas pa kayo.
Habang nagpapahinga, nagkwentuhan sila. Ang pangalan ng matanda ay Don Ernesto, isang retiradong banker na dating nagtatrabaho sa isang kilalang bangko sa Maynila. Napansin nito ang payak na ayos ni Ramon at nagtanong, "Iho, anong ginagawa mo dito sa lungsod?" "Janitor po ako sa isang opisina. Pero tuwing gabi, nagbabasa po ako ng mga lumang papel at magasin. Gusto ko pong matuto ng tungkol sa negosyo." Sagot ni Ramon nang walang pag-aalinlangan. Napangiti si Don Ernesto. "Kakaiba ka, Ramon. Maraming tao ang natutuwa na matapos lang ang araw, pero ikaw ay nag-aaral kahit walang nagtuturo. Iyan ang tanda ng isang taong may pangarap." Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Tuwing Sabado, pinapapunta siya ni Don Ernesto sa kanyang maliit na bahay. Doon tinuturuan siya ng matanda ng mga simpleng konsepto tungkol sa disiplina ng pag-iipon, tamang paggastos at ang halaga ng pamumuhunan. "Ramon," sabi ni Don Ernesto isang araw habang hawak ang isang lumang libro, "ang pera ay parang binhi. Kung itatanim mo sa tamang lupa at aalagaan, ito'y tutubo at magbibigay ng bunga. Pero kung ipapabayaan, mabilis itong mauubos." Tahimik na nakikinig si Ramon. Sinusulat sa kanyang maliit na notebook ang bawat salita. Parang palay lolo. Kapag tinanim, may aanihin. Pero kung kakainin agad, wala nang matitira. "Eksakto," tugon ni Don Ernesto, sabay tawa. "Magaling kang umintindi, iho." Sa kanilang mga pag-uusap, natutunan ni Ramon hindi lamang ang kahalagahan ng pera, kundi pati na rin ang pangangalaga sa tiwala ng tao. Ang negosyo, paliwanag ng matanda, ay hindi lang tungkol sa tubo. Ito ay tungkol sa serbisyo at sa respeto sa kapwa. Kung wala ka ng tiwala ng tao, mawawala rin ang iyong negosyo. Lumipas ang mga buwan at naging parang lolo na sa kanya si Don Ernesto. Lagi siyang pinapayuhan na huwag mawalan ng pag-asa kahit na gaano kahirap ang kalagayan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda ng bahay ng matanda, tinanong siya nito, "Ramon, ano ba talaga ang pangarap mo?" Nag-isip siya saglit bago sumagot, "Pangarap ko pong magkaroon ng negosyo, lolo. Kahit maliit lang, basta ako ang nagpapatakbo. Gusto ko pong patunayan na kahit mahirap ang pinagmulan ko, pwede akong magtagumpay." Tumango si Don Ernesto, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. "Hindi maliit ang pangarap mo, Ramon. Ang pangarap na iyan ang magdadala sa iyo sa malayo. Basta't huwag mong kalimutan ang dalawang bagay, disiplina at kabutihan." Habang mas tumatagal ang kanilang pagkakaibigan, lalong nagiging malinaw kay Ramon na may mas malaki siyang misyon sa buhay kaysa sa pagiging janitor. Nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang posibilidad ng pagtatayo ng isang maliit na negosyo. Hindi pa niya alam kung paano, ngunit alam niyang may pundasyon na siyang pinanghahawakan. Ang mga aral mula sa matanda. Isang araw sa opisina, "Ramon, janitor ka lang, pero mukha kang nag-aaral pa rin. Ano bang iniisip mo? Magiging manager?" Imbes na masaktan, gumiti si Ramon. "Hindi naman masama ang mangarap. Malay mo, balang araw, baka higit pa sa manager ang marating ko." Natahimik ang empleyado, hindi alam kung matatawa o maiinis. Ngunit para kay Ramon, iyon ay hindi na mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang kanyang tiwala sa sarili at sa kanyang kinabukasan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ikinuwento niya kay Mario ang mga tinuturo ni Don Ernesto. "Pare, sabi ng matanda, kailangan daw marunong tayong mag-ipon at wag basta-basta gumastos." Napailing si Mario, "Ang hirap naman gawin yan, Ramon. Sa hirap ng buhay, ubus na agad ang kita." Oo nga. Pero kung kahit kaunti lang ang maitatabi, balang araw lalaki rin iyon. Sagot ni Ramon. Hindi na lang kumibo si Mario, ngunit sa loob-loob niya'y humanga rin siya sa dedikasyon ng kaibigan. Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang isang karaniwang janitor si Ramon. Siya'y naging estudyante ng buhay, tahimik na naghahanda sa isang mas malaking laban. Sa pagtulong niya kay Don Ernesto sa oras ng pangangailangan, nakatagpo siya ng mentor at inspirasyon na magtutulak sa kanya tungo sa mas mataas na pangarap. Ang pangarap
na magtataglay ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Mula nang makilala ni Ramon si Don Ernesto at matutunan ang mahahalagang aral ukol sa pag-iipon at disiplina, unti-unti niyang binago ang kanyang pamumuhay. Hindi na siya basta-basta gumagastos sa mga bagay na hindi kailangan. Ang bawat baryang na itatabi mula sa kanyang pagiging janitor ay maingat niyang iniipon sa isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang banig. Lumipas ang ilang buwan at nakabuo siya ng kaunting puhunan. Habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho isang gabi, napansin niya ang mga naglalako ng pagkain sa kalsada. Fishball, kwek-kwek at bananaku. Tila ba napaisip siya ng malalim. Sa isip niya, kung kaya nila, kaya ko rin. Kinabukasan, kinausap niya si Mario. Pare, iniisip ko, baka pwedeng simulan ko ang maliit na fishball cart. Hindi kalakihan, pero baka ito na ang umpisa. Napataas ang kilay ni Mario. Fishball cart? Ramon, janitor ka na nga. Paano mo papaghahati-hatian ang oras mo? At sigurado ka bang kikita ka dyan? Ngumiti si Ramon. Hindi ko malalaman hanggat hindi ko sinusubukan. Sabi nga ni Lolo Ernesto, ang pera parang binhi. Itatanim mo muna bago mo makita kung tutubo. At nagsimula na nga ang kanyang maliit na negosyo. Bumili siya ng murang kariton, kawali at ilang piraso ng fishball gamit ang naipon niyang puhunan. Sa unay nakaramdam siya ng hiya. Mula sa pagiging janitor, heto siya at nakatayo sa gilid ng kalsada. Hawak ang sandok habang inaanyayahan ang mga dumaraan. Fishball kayo dyan, mainit-init pa. Sigaw niya habang pilit pinapalakas ang loob. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang dumaraan na pinagtatawanan siya. Ingnan mo nga naman, dati janitor, ngayon tindero ng fishball. Abay walang asenso, sigaw ng isang tambay. Napayuko si Ramon ngunit hindi sumuko. Sa halip mumiti siya at ipinagpatuloy ang pagluluto. Unti-unti may mga batang bumili, sinundan ng ilang estudyante, at kalaunan ay maging ilang manggagawa. Dahil magiliw siyang makitungo, nagustuhan ng mga tao ang kanyang paninda. Isang bata ang lumapit habang kumakain ng fishball. Kuya, ang sarap nito, mas masarap kaysa sa iba. Napangiti si Ramon. Salamat iho, balik ka ha, gagawin kong mas masarap pa sa susunod. Lumipas ang mga linggo at dumarami ang kanyang suki. Natutunan niyang pahalagahan ang maliliit na kita at unti-unting lumalaki ang kanyang ipon. Sa bawat gabi matapos ang trabaho sa opisina, diretso siya sa kanyang fishball cart at doon nagtitinda hanggang madaling araw. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa pagsubok. Isang gabi, dumating ang mga kabataang tambay at sinubukang manggulo. Kuya, libre naman kami, sigaw ng isa. Sabay kuha ng ilang tusok ng fishball. Huwag naman po, malugi ako niyan yan. Pagod at puhunan ko po ang nakasalalay dito. Pakiusap ni Ramon. Ngunit nagtawanan lamang ang mga ito at iniwan siyang halos walang benta. Malungkot siyang umuwi, ramdam ang sakit ng kawalan. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Don Ernesto. Lolo, minsan parang gusto ko nang sumuko. Ang hirap pala, tumango ang matanda. Normal iyan, Ramon. Walang negosyong hindi dumadaan sa pagsubok. Ang mahalaga, bumangon ka at huwag mong hayaang takutin ka ng mga ganong karanasan. Tandaan mo, sa negosyo, higit na kailangan ang tapang. Naging inspirasyon muli iyon kay Ramon. Sa halip na tumigil, mas pinagbuti niya ang kanyang fishball cart. Dinagdagan niya ito ng tokneneng at kwek-kwek at minsan ay nagbebenta rin ng gulaman. Dahil dito, mas dumami ang bumibili. Pare, sabi ni Mario, isang gabi habang tinutulungan siyang mag-ayos ng cart. Hindi ko akalaing lalaki ito. Ang dami ng bumibili sa'yo. Baka kailangan mo na ng katulong. Ngumiti si Ramon. Kaya pa naman siguro, pero kung lumaki pa ito, baka kailanganin ko lang. Lumipas pa ang ilang buwan at sapat na ang naipon ni Ramon upang makabili ng isa pang cart. Ipinagkatiwala niya ito kay Mario. Pare, ikaw na ang magbenta dito sa kabilang kanto. Hati tayo sa kita. Nagulat si Mario, ngunit natuwa. Sigurado ka, Ramon?
Hindi ako sanay dito. Basta't tandaan mo ang itinuro ni Lolo Ernesto, disiplina at kabutihan. At ganoon na ang nangyari. Dalawa na ang cart na kanilang pinapatakbo at parehong tinatangkilik na mga tao. Hindi na lamang basta janitor si Ramon. Siya ngayon ay isang maliit na negosyante. Bagamat madalas pa rin silang pagtawanan ng ilan, hindi na ito iniinda ni Ramon. Ang mahalaga, dahan-dahan niyang natutupad ang pangarap. Sa kanyang isipan, ito'y simula lamang. Bawat araw na dumaraan, lalo niyang nararamdaman ang pagbabago. Ang dating batang magsasaka at janitor ay unti-unti nang nakakapagpundar ng sariling negosyo. At kahit maliit lang ito, alam niyang ito ang unang hakbang tungo sa mas malaking tagumpay. Mabilis na lumipas ang panahon at kasabay ng sipag at tiyaga ni Ramon, lumago ang kanyang maliit na negosyo. Mula sa unang fishball cart na nagsimula lamang sa isang kanto, ngayon ay 3 kariton na ang kanyang naipupundar. Ang bawat cart ay may kanyang-kanyang pwesto sa magkakaibang lugar ng Maynila. Isa malapit sa palengke, isa sa eskinita kung saan maraming estudyante, at ang una niyang pwesto sa tabi ng opisina na dati niyang nililinis bilang janitor. Pare, hindi ko akalain na aabot tayo dito, wika ni Mario isang gabi habang sabay silang nagbibilang ng kita. Mula sa pangungutang lang ng fishball, ignan mo, 3 cart na agad. Numiti si Ramon at tumango. Oo nga Mario, pero hindi tayo dapat tumigil dito. Pangarap kong magkaroon ng mas maayos na lugar, hindi lang cart. Isang maliit na kainan, baka tapsilogan. Nagulat si Mario. Tapsilogan? Ramon, ibang level na yun. Kakailanganin natin ng mas malaking puhunan. Alam ko, pero kung magpapatuloy tayo, kung mag-iipon pa rin tayo, darating din tayo doon. Sagot ni Ramon na puno ng kumpiyansa. Naging inspirasyon ni Ramon ang mga aral na natutunan niya kay Don Ernesto. Kaya't sa bawat araw, mas lalo niyang pinaghirapan ang kanyang negosyo. Hindi siya natulog ng maaga. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa gabi, sinusuri niya ang kinita, tinatala sa isang maliit na ledger at nag-iisip ng mga paraan upang mas mapabuti ang kanilang bentahan. Isang araw, nakatanggap siya ng paanyaya mula sa isang kaibigang customer. Ramon, bakit hindi ka gumawa ng tapsilugan? Ang dami niyong suki dito. Tiyak pupunta rin sila para kumain. Napaisip si Ramon at napagtanto niyang ito na nga ang kanyang susunod na hakbang. Kaya't muli siyang nag-ipon, naghanap ng mas murang paupahang pwesto sa gilid ng kalsada at nang makaipon na ng sapat, sinimulan niya ang kanyang tapsilugan. Ang una niyang araw ng pagbubukas ay hindi ganoon kaganda. May ilang customer na dumating, ngunit marami rin ang dumaan lang at hindi pumasok. Bakit tayo kakain dito? Masarap din naman sa kabilang kainan. Bulong ng ilan. Ngunit hindi nagpatalo si Ramon. Gumawa siya ng kakaibang recipe ng tapa. Hindi gaanong maalat, tama lang ang timpla, at mas abot kaya kaysa sa iba. Kasama ng itlog at sinangag, tinawag na itong tapsilog ni Ramon. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang dumami ang customer. Isang estudyanteng babae ang ngumiti habang kumakain. Kuya, ang sarap nito. Babalik kami ng mga kaklase ko bukas. Isa pang lalaki ang nagsabi, Ramon, mura na, masarap pa. Dito na kami kakain tuwing tanghali. Unti-unting nakilala ang kanyang tapsilogan hanggang sa dumami ang kanyang mga parokyano. Dahil dito, kinailangan niyang kumuha ng 2 tauhan para tumulong sa pagluluto at paglilinis. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang kalapit na karinderya na dati pinupuntahan ng mga tao ay biglang nabawasan ang customer. Nagsimula itong manira. Yung tapsilogan na yan, marumi, huwag kayong kakain doon. Bulong ng may-ari ng karinderya sa ilang supi. Nakarating ito kay Ramon, ngunit imbes na magalit, mas pinagbuti pa niya ang kalinisan at serbisyo. Tuwing gabi, siya mismo ang naglilinis ng pwesto. Tiniyak na laging malinis ang mesa at walang makikita ni isang langaw. Ang kanyang determinasyon ay lalong nagdala ng tiwala ng tao. Isang gabi, kinausap siya ni Mario. Ramon, tingnan mo nga naman, mula sa fishball cart, tapsiligan na ngayon. Abay malay mo, baka maging chain of restaurants ito balang araw. Tumawa si Ramon, ngunit seryosong tumugon. Hindi imposible, Mario.
Basta't magsipag tayo at manatiling tapat sa tao. Huwag nating kalimutan ang itinuro ni Lolo Ernesto, serbisyo at tiwala. Lumipas ang buwan at ang kanyang tapsilogan ay lumago pa. Hindi lamang basta kainan, kundi naging tambayan ng mga estudyante, manggagawa at maging ng ilang empleyado mula sa malalaking opisina. Sa bawat order ng tapsilog, pakiramdam ni Ramon ay isa siyang hakbang na mas malapit sa kanyang pangarap. Naging masaya rin ang kanyang pamilya sa baryo nang marinig ang kanyang tagumpay. Sa bawat padala niyang pera, nagkaroon ng kaunting ginhawa sina Aling Rosa at Mang Delfin. Isang gabi, tumawag ang kanyang ina sa telepono ng tindahan. "Anak, sobra kaming proud sa'yo. Ang hirap ng pinagdaanan mo pero tingnan mo ngayon." Napaluha si Ramon sa tuwa. "Inay, ito pa lang ang simula. Balang araw, dadalhin ko kayo dito para makita nyo mismo." At sa mga gabing iyon, habang abala ang lahat sa kanilang pagkain, si Ramon ay nakaupo sa gilid. Pinagmamasdan ang mga taong masaya sa kanyang niluto. Hindi lang basta negosyo ang hawak niya ngayon, kundi isang patunay na kahit maliit ang simula, kayang lumaki basta't may sipag, tiyaga at tamang puso para sa tao. Habang patuloy na lumalago ang tapsilogan ni Ramon, unti-unti ring dumami ang mga matang nakamasid sa kanyang tagumpay. Kung noong una ay pinagtatawanan lamang siya ng mga tao, ngayon ay marami na ang naiinggit sa kanyang nakamit. Ngunit kasabay ng pagyabong ng kanyang negosyo ay ang pagdating ng mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang abala si Ramon sa pagtanggap na mamasuki, dumating ang isang lalaki na kilalang may-ari ng karinderyang ilang metro lamang ang layo. Si Mang Celso ito, na dati may pinakamaraming customer bago naging paborito ang tapsilogan ni Ramon. Lumapit ito sa pwesto ni Ramon at malakas ang boses na nagbato ng salita. "Ramon, paano mo nasasabi na malinis dito kung mismong mga customer mo ang nagrereklamo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikakalat ko na marumi ang pagkain mo." Sigaw ni Mang Celso na ikinagulat ng mga kumakain. Napatigil ang lahat at nagtinginan. Huminga ng malalim si Ramon bago tumugon. "Mang Celso, hindi ko po kayo kalaban. Kung may reklamo po kayo, mas mabuti sigurong dumaan kayo sa tamang paraan, hindi sa paninira." Ngunit umalis si Mang Celso nang nakataas ang kilay at nagmumura. Simula noon, napansin ni Ramon na may mga taong umiwas kumain sa kanyang tapsilogan dahil sa mga usap-usapan. "Narinig ko, marumi daw dito," bulong ng isang estudyante sa kanyang kaibigan bago sila lumipat ng ibang kainan. Nasaktan si Ramon, ngunit hindi nagpadaig. Gabi-gabi, mas lalo niyang pinaghusayan ang kalinisan at pati ang lasa ng pagkain. Sabi nga ni Don Ernesto, ang tiwala ay dapat alagaan. At iyon ang ginawa niya, unti-unting nabawi ang loob ng mga tao. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pagsubok. Isang gabi habang nagbibilang siya ng kita kasama si Mario, biglang dumating ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Malalaki ang katawan at halatang sanay sa pananakot. "Pare, gusto mo bang tulungan ka naming pantayan ng negosyo mo? Siyempre may kaunting kapalit lang, lingguhan, para sigurado kang ligtas," sabi ng isa habang pinipisil ang balikat ni Ramon. Agad na naintindihan ni Ramon, mga tauhan ito ng sindikato na nangongotong. Ngunit pinilit niyang maging kalmado. "Pasensya na mga kuya, pero hindi ko po ugali ang magbayad para sa bagay na hindi ko naman kasalanan. Negosyo po ito at kaya kong ipagtanggol." "Sigurado ka ha? Baka isang araw, wala ka ng customer," pagbabanta ng isa bago sila umalis. Kinabukasan, dumating nga ang mga pulis at bigla siyang ininspeksyon. "May report na marumi raw dito. Kailangang magsara muna kayo hanggang sa makumpirma namin." Nagulat si Ramon at halos mawalan ng lakas. Alam niyang hindi totoo ang paratang, ngunit wala siyang magagawa. Napilitang magsara ng ilang araw ang kanyang tapsilogan. Umiiyak ang isa niyang tauhan. "Sir Ramon, paano na po ang sahod namin?" Inakap ni Ramon ang kanyang mga tao. "Huwag kayong mag-alala, hindi tayo susuko. Magbubukas ulit tayo. Mas malinis, mas maganda, mas matibay." Sa mga panahong iyon, si Mario ang laging nga sa tabi niya. "Pare, baka ito na ang katapusan.
Ang dami mong kalaban, ang hirap lumaban kung mahirap ka lang. Ngumiti si Ramon kahit ramdam ang bigat ng problema. Mario, kaya nga natin sinimulan ito, di ba? Para patunayan na kahit mahirap tayo, hindi tayo madaling gimain. Kung susuko ako ngayon, para ko na ring tinapon lahat ng pinaghirapan natin. Pagbalik ng operasyon ng kanyang tapsilogan, mas pinagbuti pa nila ang lahat. Nagdagdag sila ng bagong putahe tulad ng longsilog at tosilog. Nilagyan din nila ng maliit na dekorasyon ang pwesto upang mas maging maaliwalas. At dahil sa anyang sipag, bumalik ang mga suki at mas dumami pa ang mga bagong customer. Ngunit may isa pang pansubok na dumating. Isang gabi, matapos magsara, may mga hindi kilalang tao na nagtapo ng basurang may mabahong amoy sa harap ng kanyang kainan. Kinabukasan, nagulat ang mga dumadaan at may ilan pang hindi tumuloy. Ramon, baka hindi ka na tinatantanan ng mga kalaban mo, wika ni Mario. Ngunit imbes na magalit, pinili ni Ramon ang maglinis at mumiti sa mga tao. Pasensya na po mga suki, nilinis na po namin at mas gagandahan pa namin ang serbisyo. Dahil sa kanyang tiyaga at katapatan, muling nanumbalik ang tiwala ng mga tao. Hindi nagtagal, bumalik sa dati at mas lalo pang lumakas ang benta. Ngunit higit sa lahat, natuto na ni Ramon na sa negosyo, hindi lang pera ang puhunan. Kailangang may tapang, disiplina at kakayahang lumaban sa mga naninira. At sa mga pagsubok na ito, mas lalong tumibay ang kanyang pangarap. Hindi lamang magkaroon ng mas malaking negosyo, kundi ipakita na ang taong may mabuting puso ay hindi kayang pabagsakin ng inggit at paninira. Matapos malampasan ni Ramon ang iba't ibang pangsubok sa kanyang tapsilogan, mula sa paninira ng karibal, pangungotong, hanggang sa mga maling paratang, nagsimula siyang mag-isip ng mas malawak. Oo, lumalago ang kanyang maliit na negosyo, pero sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi sapat ang lakas ng loob at disiplina lamang. Kailangan niyang magkaroon ng mas malalim na kaalaman kung nais niyang magtagumpay sa mas malaking larangan ng negosyo. Isang gabi, matapos magsara ng tapsilogan, kinausap niya si Mario habang sila'y nagbibilang ng kita. Mario, naiisip ko. Gusto kong mag-aral ulit. Hindi lang basta pagbabasa ng magasin o libro. Yung totoo, yung may guro at klase. Nagulat si Mario at napakunot ang noo. Pare, seryoso ka? Paano mo pagsasabayin? May negosyo na tayo. May mga tao kang binabayaran. Baka hindi mo kayanin? Ngumiti si Ramon. Alam ko, mahirap. Pero kung hindi ko gagawin, mananatili lang akong limitado. Kailangan ko matuto ng mas tama. Accounting, management, lahat ng hindi ko nakuha noong kabataan. At ganun na ang ginawa niya. Naging doon si Ramon sa night school, kumuha ng kursong business administration. Sa araw at hapon, abala siya sa tapsilugan. Sa gabi, dumidiretso siya sa paaralan, dala ang kanyang lumang bag at notebook na puno ng sulat kamay na tala. Sa unang araw ng klase, ramdam niya ang kaba. Karamihan sa kanyang kaklase ay mas bata sa kanya, mga estudyanteng bagong galing sa kolehiyo. May ilan pang napatingin sa kanya, tila nagtatanong kung bakit may edad na at mukhang manggagawa pa ang kasama nila sa klase. Ngunit hindi ito inalintana ni Ramon. Umupo siya sa pinakauling upuan at nakinig ng mabuti sa guro. Business is not just about earning money. It is about creating value. Paliwanag ng kanilang propesor. Tahimik na isinulat ni Ramon ang bawat salita. Sa mga unang linggo, nahirapan siya. Madalas ay pagod na siya mula sa tapsilogan. Pawis at amoy usok ba mula sa kusina. Pagdating sa klase, madalas ay halos pumikit na ang kanyang mga mata. Ngunit sa tuwing naiisip niyang ito ang magbibigay ng mas matibay na undasyon sa kanyang kinabukasan, pilit niyang pinapaglabanan ang antok. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa maliit na lampara sa kanilang inuupahan, dumating si Mario at napailing. Pare, wala ka na bang pahinga? Buong araw kang nagtatrabaho, kapos gabi-gabi, puro aral ka pa. Hindi ka ba napapagod? Ngumiti si Ramon, kahit pulang-pula na ang mga mata. Napapagod pare. Pero kapag iniisip ko ang kinabukasan na hindi na tayo mananatiling maliit na kainan lang, nagkakaroon ako ng lakas. Unti-unting nasanay si Ramon sa routine. Kung dati ay nahihirapan siyang sumabay, ngayon ay natututo na siyang maipagdiskurso sa klase. May mga guro na humahanga sa kanya
dahil sa kanyang determinasyon. Mr. Ramon, sabi ng isang propesor, ang mga sagot mo ay puno ng praktikal na karanasan. Iyan ang kaibahan mo sa iba. Sa mga pagkakataong iyon, lalo siyang naengganyo. Natutunan niyang gumawa ng tamang accounting system para sa kanyang tapsilogan. Gumawa siya ng maliit na ledger na mas organisado. Isinasaayos ang kita, gastos at ipon. Hindi na siya basta umaasa sa pakiramdam. May numero at datos na siyang sinusundan. Ngunit hindi madali ang lahat. May mga panahong halos mawalan siya ng gana dahil sabay-sabay ang requirement sa eskwela at problema sa negosyo. Isang gabi, halos mawalan siya ng pag-asa nang bumagsak siya sa isang pagsusulit sa accounting. Pag-uwi, inabutan siya ni Mario na nakaupo, hawak ang test paper na may pulang marka. Pare, ayos ka lang? Mukhang tinamaan ka na gusto. Napabuntong hininga si Ramon. Mario, akala ko kaya ko. Pero minsan pakiramdam ko, hindi na ito para sa akin. Ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Don Ernesto. Ang pagkakamali ay hindi watas, kundi simula ng mas matibay na pagkatuto. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tumayo. Hindi ako susuko. Kung bumagsak ako ngayon, babawi ako bukas. Ganito rin naman ang negosyo, hindi ba? Nalulugi minsan, pero babangon din. At ganun nga ang ginawa niya. Mas lalo siyang nag-aral, mas nagsanay at humingi ng tulong sa mga kaklase at guro. Hanggang sa dumating ang panahon na pumapasa na siya at nakikilala na rin sa klase bilang isa sa pinakamasipag. Pagkaraan ng ilang taon, nakatapos si Ramon ng kanyang kursong Business Administration. Isang simpleng seremonya lamang ang kanyang dinaluhan. Ngunit para sa kanya, ito'y isa sa pinakamahalagang tagumpay sa kanyang buhay. Sa harap ng kanyang tapsilogan, ipinakita niya ang diploma kay Mario. Pare, tingnan mo. Hindi lang ako basta negosyante ngayon. Ako'y may kaalaman na rin. Ngumiti si Mario at humagalpak ng tawa. Ramon, wala na talagang makakapigil sa iyo. Sigurado ako, mas malayo pa ang mararating natin. At mula noon, hindi na lang basta sipag at tiyaga ang puhunan ni Ramon. Mayroon na rin siyang kaalaman at disiplina na magdadala sa kanya tungo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ang kanyang mga gabing walang tulog, mga araw ng pagod at sakripisyo ay nagbunga ng bagong lakas at bagong pag-asa. Matapos ang ilang taon ng pagpupunyagi sa kanyang tapsilogan at sa pag-aaral sa gabi, akala ni Ramon ay tuloy-tuloy na ang pag-angat ng kanyang buhay. Ngunit gaya ng paulit-ulit na paalala ni Don Ernesto, laging bahagi ng paglalakbay ang pagsubok at dumating nga ang pinakamabigat na dagok sa kanyang pinaghirapan. Isang hating gabi, habang nagbibilang sila ng kita ni Mario, biglang dumating ang isang batang kalye na hingal na hingal. Kuya Ramon, sunog po! Yung kanto malapit sa tapsilugan ninyo. Agad na kumabog ang dibdib ni Ramon. Tumakbo silang dalawa ni Mario patungo sa direksyon ng kanilang kainan. Sa malayo pa lang, kita na nila ang makapal na usok at ang pulang liwanag na kumakain sa bubong ng kanyang munting tapsilogan. Nakarinig siya ng mga sigaw ng kapitbahay, mamatunog ng sirena ng bumbero at ang pagkawasak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Mario, Diyos ko, lahat ng pinaghirapan natin. Halos maluha-luhang sambit ni Ramon habang pinagmamasdan ng mga apoy. Sinubukan niyang lumapit, ngunit pinigilan siya ng isang bumbero. Sir, huwag kayong pumasok. Mapapahamak kayo. Napaluhod na lamang siya sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang pagkasunog ng kanyang pangarap. Ilang oras ang lumipas at nang tuluyang maapula ang apoy, wala nang natira kundi abo at mga piraso ng bakal na baluktot. Kinabukasan, nagtipon ang mga empleyado niya. May ilan pang umiiyak. Sir Ramon, paano na po kami? Wala na tayong trabaho, wika ng isa. Huminga ng malalim si Ramon at pilit na pinatatag ang sarili. Pasensya na mga kapatid, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ito ang katapusan. Maghahanap ako ng paraan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang matinding panghihina. Nawalan siya ng direksyon. Ang lahat ng taon ng sakripisyo, parang isang iglap lang ay nawala. Sa gabing iyon, nakaupo siya sa madilim na silid.
Hawak ang diploma na nakuha niya sa night school. Nangingilid ang kanyang mga luha. Lolo Ernesto, bulong niya sa sarili. Anong gagawin ko ngayon? Paano kung ito na ang wakas? Kinabukasan, bumisita si Don Ernesto matapos marinig ang nangyari. Ramon, alam kong mahirap pero tandaan mo, ang tunay na negosyante ay hindi sinusukat sa dami ng kanyang tagumpay, kundi sa dami ng beses na kaya niyang bumangon matapos matalo. Ngumiti ang matanda at inilapag sa mesa ang isang sobre. Narito ang kaunting halaga. Hindi ito malaki, pero magsisilbi itong panimulang puhunan kung gugustuhin mong bumalik. Nagpasalamat si Ramon, ngunit nag-alangan ding tanggapin. Lolo, nahihiya po ako. Parang paulit-ulit na lang akong nadadapa. Ngumiti si Don Ernesto. Ramon, lahat ng dakilang tao ay dumaan sa ganyan. Ang kaibahan lang ay hindi sila tumigil. Ikaw, may lakas ka pang lumaban. Huwag mong sayangin. Naging hudyat iyon ng muling pagbangon ni Ramon. Gumamit siya ng maliit na halaga at nagsimulang magtinda ng ready-to-wear na damit sa bangketa. Kala ang isang lumang kariton. Inilalako niya ang mga t-shirt at pantalon sa mga kanto. Hindi ito kasing dami ng kinikita niya noon sa tapsilugan, ngunit sapat upang may maipakain siya sa kanyang pamilya at matustusan ang pangangailangan. Pare, hindi ka ba nahihirapan na bumalik sa ganito? Mula sa may-ari ng tapsilugan, ngayon naglalako ka lang ng damit? Tanong ni Mario habang tinutulungan siyang maglapag ng paninda. Ngumiti si Ramon, kahit may bigat ang puso. Oo, mahirap, pero hindi ako paayag na manatili sa pagkatalo. Kailangan kong magsimula muli. Ito ang turo ni Lolo Ernesto. Kahit maliit basta't matatag, lalaki rin. Unti-unti, nakilala siya ng mga tao bilang masipag at tapat na manininda. Hindi siya nang loloko sa presyo at lagi niyang inaalagaan ang kanyang mga suki. May mga araw na mahina ang benta, pero hindi siya bumitiw. Sa halip, mas lalo niyang pinagbuti ang pakikipagkapwa-tao. Isang estudyanteng babae ang lumapit sa kanya isang araw. Kuya Ramon, dito na lang ako bumibili kasi hindi kayo nanloloko. Kahit maliit ang sukli, ibinabalik nyo. Napangiti si Ramon. Salamat iha, ang tiwala mas mahalaga pa kaysa tubo. Habang tumatagal, nagsimulang bumalik ang kanyang tiwala sa sarili. Naging simbolo ng kanyang buhay ang maliit na kariton ng mga damit. Isang paalala na kahit gaano kabigat ang dagok, may paraan pa ring bumangon kung hindi ka susuko. Isang gabi, habang magkausap sila ni Mario, binitiwan niya ang mga salitang tumatak sa kanilang dalawa. Pare, hindi ito ang wakas. Isang pahina lang ito sa mas mahaba pang kwento. Babangon tayo, at kapag bumangon tayo, mas matatag na tayo kaysa dati. Sa kanyang puso, muling nagningas ang apoy ng pangarap. Hindi man naibalik ang kanyang tapsilogan, nakatagpo siya ng bagong pagkakataon upang magsimula. At alam niyang sa tamang panahon, ang kanyang pagbagsak ay magiging tulay tungo sa mas mataas na tagumpay. Patuloy na nagtiis si Ramon sa pagtitinda ng mga ready-to-wear na damit sa bangketa. Hindi ito marangya at madalas ay mababa ang benta, ngunit tiniis niya ito. Ang mahalaga sa kanya ay hindi siya sumusuko at natututo siya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga t-shirt at pantalon sa kariton, napansin siya ng isang matandang Tsino na naglalakad. Maayos ang bihis ng matanda, may hawak na baston at bakas sa mukha ang karanasan sa negosyo. Panandalian itong huminto at pinanood kung paano kinakausap ni Ramon ang kanyang mga suki. Magkano itong polo, iho? Tanong ng isang mamimili. 100 lang po, ma'am. Kung 2 kukunin nyo, bibigyan ko na po ng diskwento. 180 para sa 2 piraso. Nakangiting sagot ni Ramon. Napangiti ang mamimili at agad bumili. Ang bait mo naman, dito na lang ako bibili palagi. Pinagmamasdan ng matandang Tsino ang lahat ng ipo. Paglapit niya kay Ramon, marahan siyang nagsalita. Iho, ilang taon ka nang nagtitinda rito? Nagulat si Ramon ngunit agad na nagbigay galang. Mag-iisang taon na po. Nagsimula lang po ako nang masunog ang tapsilogan ko. Tumango ang matanda at parang may nakita itong kakaiba kay Ramon.
Alam mo ba, bihira ang taong kagaya mo. Kahit bumagsak, bumabangon. Gusto mo bang magtrabaho kasama ko? May maliit akong grocery. Baka pwede kitang gawing partner. Halos hindi makapaniwala si Ramon. Partner po ako? Oo, sagot ng matanda. Wala akong anak at matanda na ako. Pero gusto kong subukan ka. Kung makikita kong kaya mong pangalagaan ang negosyo, mas malayo pa ang mararating mo. Nagpakilala ang matanda bilang Mr. Chua, isang negosyanteng may-ari ng maliit na grocery sa bayan. Hindi siya kasing yaman ng mga malalaking negosyante. Ngunit sapat na upang maituring siyang kilala at respetado. Kinagabihan, ikinuwento ni Ramon kay Mario ang alok ni Mr. Chua. Pare, hindi ko alam kung tatanggapin ko. Natatakot ako. Baka hindi ko kayanin. Ramon, sagot ni Mario, ilang beses ka nang bumagsak pero tumayo pa rin. Kung may taong dapat pagkatiwalaan, ikaw yon. Subukan mo. Malay mo, ito na ang sagot sa mga panalangin mo. At tinanggap nga ni Ramon ang alok. Sa unang linggo, nagsimula siyang tumulong sa grocery ni Mr. Chua. Mula sa pag-aayos ng paninda hanggang sa pakikipag-usap sa supplier. Dito niya agad na ipakita ang kanyang sipag at dedikasyon. Isang araw, habang abala sila sa pag-inventory, napansin ni Mr. Chua ang kanyang kaseryosohan. Ramon, ang dami mong naitama agad dito. Ang tagal ko nang hindi napapansin na may nawawalang paninda. Ikaw lang ang nakapansin. Ngumiti si Ramon. Maraming salamat po. Sa tapsilogan ko dati, natutunan kong bantayan ang bawat maliit na detalye. Dahil minsan, doon nagsisimula ang pagkakalubi. Natuwa si Mr. Chua sa kanyang sagot. Simula noon, hindi na basta trabahador ang tingin nito kay Ramon, kundi tunay na katuwang. Unti-unti nitong ipinakilala kay Ramon ang mas malalim na aspeto ng negosyo. Kung paano makipag-usap sa mga supplier, paano magpatakbo ng accounting, at paano makipag-negotiate ng presyo. Ngunit hindi madali ang lahat. May ilang tauhan sa grocery na nagselos kay Ramon. Bakit siya agad ang pinagtitiwalaan ni Mr. Chua? Hindi naman siya matagal dito. Bulong ng isa. Dumating pa ang pagkakataon na sinadya siyang ipahamak ng isa sa kanila. Isang supplier ang dumating na may mali sa resibo at sinubukan nilang isisi kay Ramon. Ikaw ang nakausap kahapon, di ba? Ikaw ang may kasalanan. Ngunit nanindigan si Ramon. Hindi po ako ang tumanggap niyan. Narito po ang record ko kagabi. Pwede nating suriin. At nang suriin nga ni Mr. Chua, lumabas na walang kasalanan si Ramon. Sa halip, ang mismong tauhan na naninira sa kanya ang lumabas na nagkulang. Matapos ang insidenteng iyon, mas lalo pang lumalim ang tiwala ni Mr. Chua sa kanya. Ramon, alam kong malayo ang mararating mo. Sa bawat negosyong pinapasok ko, gusto kitang kasama. Lumipas ang mga buwan at lumago ang grocery. Hindi lamang simpleng tindahan ito ngayon, kundi unti-unti na ring naging supermarket na may mas maraming paninda at mas maraming parokyano. At sa likod ng lahat ng ito, nasa tabi si Ramon, hindi lamang bilang katuwang, kundi bilang tunay na haligi ng negosyo. Isang gabi, habang sabay silang nagkakape ni Mr. Chua, nagsalita ang matanda. Ramon, nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong bata pa ako. Huwag mong kalimutan, ang pinakamahalagang puhunan ay hindi pera kundi tiwala. Iyon ang nagdala sa akin dito at iyon din ang magdadala sa iyo sa mas mataas. Tahimik na tumango si Ramon. Sa kanyang puso, alam niyang ang pagkakataong ito ang magsisilbing tulay sa mas malaking pangarap. Mula sa isang maliit na tindero sa bangketa, ngayon ay katuwang na siya sa isang supermarket. At alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malawak na paglalakbay. Lumipas ang ilang taon mula nang magsimula si Ramon bilang katuwang ni Mr. Chua sa kanilang supermarket. Sa ilalim ng kanyang masinop na pamamahala, lalo pang lumago ang negosyo. Unti-unti siyang nakilala sa business community bilang isang taong masipag, tapat at marunong mag-isip. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pangarap. Sa kaloob-looban niya, may boses na laging bumubulong. Kaya mong higit pa, isang gabi,
Habang nagkakapi sila ni Mr. Chua sa opisina ng supermarket, bigla itong nagsalita. Ramon, napansin mo ba? Dumarami na ang bumibili rito, pero ulang tayo sa storage. Imbes na umupa, bakit hindi na lang tayo bumili ng lupa? Nagulat si Ramon sa ideya. Lupa po, pero hindi ba't masyadong malaki ang puhunan para dun? Tumango si Mr. Chua, ngunit ngumiti. Oo, malaki nga. Pero sa negosyo, minsan kailangan mong tumalon kung gusto mong makarating sa kabilang pampang. Hindi lahat puro maliit na hakbang. Kung may makukuha tayong murang lote, baka ito na ang simula ng mas. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro tungkol dito, nakikinig sa mga seminar at nakikipag-usap sa mga taong may karanasan sa pagbili at pagbebenta ng lupa. Natutunan niyang hindi lamang tindahan at pagkain ang nagdadala ng yaman, kundi ang mismong lupang kinatatayuan ng mga ito. Sa tulong ni Mr. Chua, nakabili sila ng maliit na lote sa isang lumang komunidad. Doon, nagpatayo sila ng apartment na pauupahan. Noong una, kinakabahan si Ramon. Paano kung walang umupa? Paano kung malugi lang? Ngunit pinatatag siya ni Mr. Chua. Ramon, huwag kang matakot. Ang lupa ay hindi nawawala. Ang gusali ay maaaring masira, pero ang lupa ay nananatili at lumalago ang halaga. Ito ang pinakamatibay na puhunan. At tama nga ang sinabi nito. Sa loob ng ilang buwan, napuno ang kanilang apartment ng mga umuupa, mga estudyante, empleyado at ilang pamilya. Nagulat si Ramon sa bilis ng pagbabalik ng puhunan. Unti-unti, lumakas ang loob niya sa real estate. Lumipas pa ang panahon at muli silang bumili ng panibagong lupa, mas malapit sa sentro ng lungsod. Doon naman sila nagpatayo ng isang maliit na condominium building. Sa proyektong ito, mas malaki ang risk, mas mahirap, ngunit mas malaki rin ang kita. Si Ramon mismo ang nagbantay sa construction. Umuupo sa mga pulong kasama ang mga engineer at arkitekto. Minsan, napapatingin sa kanya ang mga taong ito at nagtataka. Ikaw ba talaga ang may-ari? Hindi ka mukhang negosyante. Para kang simpleng manggagawa lang. Ngumiti si Ramon at sagot niya, oo, simpleng tao lang ako. Pero lahat ng natutunan ko ay galing sa mga pagkatalo at pagtayo muli. Hindi mo kailangang mukhang mayaman para maging tunay na negosyante. Naging matagumpay ang kanilang kondominium. Sa unang taon pa lang, halos puno na ang mga unit. Nagsimula na ring mapansin si Ramon ng mga kilalang personalidad sa business community. Isang gabi, kinausap siya ni Mario na hanggang ngayon ay hindi bumitaw sa kanyang tabi. Pare, ang layo na ng narating mo. Dati, fishbowl cart lang. Ngayon, may apartment at condominium ka na. Hindi ko talaga akalain. Ngumiti si Ramon at tinapik ang balikat ng kaibigan. Mario, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Kasama ka sa lahat ng ito. Kaya kahit gaano kalaki ang marating natin, hindi kita iiwan. Minsan, binabalikan niya ang kanyang nakaraan. Ang batang nilalait sa baryo dahil butas ang sapatos, ang janitor na pinagtawanan sa opisina, ang negosyanteng halos mawalan ng lahat dahil sa sunog. Ngayon, siya na ang taong tinitingala sa larangan ng negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Nakilala siya sa business community bilang isang taong hindi maramot sa kaalaman. Madalas siyang magbigay ng payo sa mga kabataang negosyante. Huwag kayong matakot magsimula sa maliit. Ang fishbowl cart ko noon, iyon ang nagturo sa akin ng tiyaga. Ang sunog na sumira sa tapsilogan ko, iyon ang nagturo sa akin ng tapang. At ang pagpasok ko sa real estate, iyon ang nagturo sa akin ng pananaw sa hinaharap. At sa bawat salitang iyon, mas lalong nakikilala si Ramon bilang hindi lamang matagumpay na negosyante, kundi isang huwaran. Unti-unti, ang dating anak ng magsasaka ay nagiging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa mga taong may pangarap. Habang patuloy na lumalawak ang negosyo ni Ramon sa real estate, unti-unti ring nagiging mas abala ang kanyang araw-araw na pamumuhay.
Halos lahat ng oras niya ay nauubos sa mga pulong, sa pagbabantay ng mga proyekto at sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ramdam niya na may kulang sa kanyang buhay, isang katahimikan sa kanyang puso na hindi kayang punan ng salapi o tagumpay. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang guro sa night school dati upang magsalita sa isang maliit na seminar para sa mga estudyante tungkol sa entrepreneurship. Doon niya unang nakita si Angela, isang simpleng guro na nagtuturo ng edukasyon sa kabataan. Hindi siya agad napansin ni Ramon dahil abala ito sa pag-aayos ng projektor at sa pagtuturo ng mga estudyante. Ngunit nang magsimula na siyang magsalita sa harap ng klase, nakipagpalitan sila ng tingin. Pagkatapos ng seminar, lumapit si Angela upang magpasalamat. "Sir Ramon, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento. Malaking inspirasyon ito para sa mga estudyante ko. Hindi nila akalain na may taong nagsimula sa fishball cart na ngayon ay may sarili ng negosyo." Napangiti si Ramon at nagkamot ng batok. "Huwag niyo na akong tawaging sir. Simpleng tao lang ako at sa totoo lang, mas malaki ang paghanga ko sa inyo. Ang pagtuturo, mahirap at hindi madaling trabaho." Napangiti rin si Angela at doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. Madalas silang magkita sa mga seminar at community projects. Sa bawat pagkikita, natutunan ni Ramon ang kabutihan at malasakit ni Angela sa mga bata. Hindi siya tulad ng ibang babaeng nakilala niya sa business community na puro ganda at yaman ang nakikita. Si Angela ay payak, mahinhin ang kilos, maayos ang pananalita, at may pusong laging handang tumulong. Isang gabi matapos ang isang community feeding program na kanilang pinag-organisahan, naglakad silang dalawa pa uwi. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng kanilang mga yabag ang maririnig. "Angela," maingat na sambit ni Ramon. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero sa bawat pagkakataon na magkasama tayo, pakiramdam ko kumpleto ang araw ko." Bahagyang namula si Angela at ngumiti. "Ramon, hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa isang katulad mo. Pero aaminin ko rin, iba ang pakiramdam ko kapag kasama ka. Simpleng tao ka pero ramdam kong totoo ang lahat na ginagawa mo." Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang paglalapit. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang ipakilala ni Angela si Ramon sa kanyang pamilya, agad itong nakaramdam ng panghuhusga. "Ramon, ikaw ba yung dating nagtitinda lang ng fishball? Ikaw yung nagsimula sa bangketa?" Tanong ng kanyang ama, puno ng pagdududa. "Opo, ako po iyon," sagot ni Ramon ng may paggalang. "Pero sa awa ng Diyos, nakabangon na rin po ako. Ngayon nagsusumikap akong palawakin ang negosyo, hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin makatulong sa iba." Ngunit hindi agad naniwala ang pamilya ni Angela. "Hindi mo ba nakikita, Angela? Hindi siya galing sa maganda at kilalang pamilya. Paano ka magiging masaya sa isang lalaking walang maipagmamalaking pinagmulan?" Nasaktan si Ramon sa mga salitang iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Pag-uwi nila, humingi siya ng paumanhin kay Angela. "Pasensya ka na, hindi ko sila masisisi. Totoo naman ang sinabi nila, mahirap ang pinagmulan ko." Ngunit pinisil ni Angela ang kanyang kamay. "Ramon, hindi ko kailangan ng mayamang pamilya o marangyang pamumuhay. Ang mahalaga, tapat ka at marunong kang magmahal, at nakita ko iyon sa'yo." Mas lalo siyang naantig sa mga salitang iyon. Kaya't mas lalo niyang pinatunayan sa pamilya ni Angela na karapat-dapat siyang mahalin at pagkatiwalaan. Sa bawat buwan, dumadalaw siya dala ang mga simpleng regalo. Minsan ay gulay at prutas mula sa kanyang probinsya. Minsan naman ay libreng pagtuturo ng financial literacy para sa mga kapitbahay ni Angela. Unti-unti, nakita ng pamilya nito ang kanyang kabutihan at nagsimulang lumambot ang kanilang puso. Minsan, sinabi ng ama ni Angela, "Ramon, nakikita ko na hindi ka lang basta negosyante. Isa kang taong may malasakit. Siguro, nagkamali ako ng unang tingin. Makalipas ang ilang taon ng panliligaw, pagpapakumbaba at patunay ng kanyang pagmamahal, ikinasal sina Ramon at Angela sa isang simpleng simbahan.
Hindi marangya, walang magagarang dekorasyon, ngunit puno ng pagmamahal at kasiyahan. Nandoon si Mario bilang saksi at si Don Ernesto bilang ninong. Sa araw ng kanilang kasal, habang nakatayo sila sa harap ng altar, bumulong si Ramon kay Angela. Pangako, hindi kita pababayaan at kahit saan tayo makarating, mananatili akong parehong Ramon na nakilala mo. Mumiti si Angela, bakas ang mga luhang may halong saya. At pangako ko, susuportahan kita sa lahat ng laban mo. Kahit gaano kahirap, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Mula sa pagiging batang anak ng magsasaka, janitor at fishball vendor, ngayon ay may pamilya na si Ramon. Hindi lamang negosyo ang hawak niya, kundi ang puso ng babaeng nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Sa piling ni Angela, lalo pa niyang naramdaman na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng taong mahal niya. Matapos ang kasal ni na Ramon at Angela, lalo pang tumibay ang dahilan ni Ramon upang magsikap. Ang bawat araw na dumaraan ay para sa kanyang pamilya, hindi lamang upang bigyan sila ng maginhawang buhay, kundi utang ipamana rin sa kanila ang mas maliwanag na kinabukasan. Sa kanyang pamumuno, ang mga negosyo niya sa real estate ay lalo pang lumago. Unti-unti siyang nakilala, hindi lamang sa mga negosyanteng Pilipino, kundi maging sa mga banyagang may interes sa bansa. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, may isang pangarap na hindi niya makalimutan mula pa noong siya'y janitor sa opisina. Ang magkaroon ng sariling bangko. Hindi lamang dahil ito'y simbolo ng yaman at kapangyarihan, kundi dahil alam niyang sa pamamagitan ng isang bangko, mas marami siyang matutulungan na kagaya niya noon. Mga taong walang puhunan, walang koneksyon, at walang tiwala ng lipunan. Isang gabi, habang nag-usap sila ni Angela sa kanilang tahanan, binanggit niya ito. Angela, naaalala mo noong janitor pa ako? Madalas kong makita ang mga empleyado ng bangko. Lagi kong iniisip noon, paano kaya kung ako ang nakaupo doon, nagbibigay ng tulong sa mga taong katulad ko? Ngumiti si Angela at hinawakan ang kanyang kamay. Ramon, hindi na ako nagtataka kung bakit hindi ka nauubusan ng pangarap. Pero handa ka na ba sa ganoong hakbang? Bangko na ang pag-uusapan, hindi na lang maliit na negosyo. Alam ko, sagot ni Ramon. Pero pakiramdam ko, ito na ang susunod na yugto ng ating buhay. Hindi ko man alam kung paano sisimulan, gagawa ako ng paraan. At dumating nga ang pagkakataon. May isang bangko na matagal nang nalulugi. Isang maliit ngunit kilalang institusyon na halos mawalan na ng tiwala ang mga tao. Ang mga may-ari nito ay matagal nang naghahanap ng bibili, ngunit walang sinumang gustong sumalo ng responsibilidad. Nang mabalitaan ni Ramon ang tungkol dito, agad siyang nakipagbulong sa kanyang mga abogado at pinansyal na tagapayo. Sir Ramon, wika ng kanyang abogado, malaki ang risk kung bibilhin natin ang bangkong ito. Halos bagsak na ang pangalan nito sa publiko. Pero kung maritatayo mo itong muli, tiyak na ikaw ang kikilalanin bilang bagong mukha ng banking industry. Mumiti si Ramon, puno ng determinasyon. Ganoon nga ang plano. Hindi lang ito tungkol sa kita. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong gaya ko dati. Dahan-dahan sa pamamagitan ng kanyang naipon at mga koneksyon, sinimulan niya ang lihim na proseso ng pagbili ng bangko. Hindi niya upinahayag sa publiko ang kanyang identidad, ni sa mga empleyado ng bangko mismo. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang kumpanya sa real estate bilang front. Kaya't walang sinumang nakapansin na siya ang tunay na may-ari. Habang patuloy ang proseso, kinausap siya ni Mario. Pare, bangko na ang binibili mo? Hindi ka ba natatakot? Baka malugi ka ng tuluyan kapag hindi ito nagtagumpay. Takot? Oo, nararamdaman ko rin iyon, sagot ni Ramon. Pero mas malaki ang pangarap ko kaysa sa takot. Kung bumagsak man, babangon ako. Pero kung magtagumpay, mas marami tayong matutulungan. Matapos ang ilang buwan ng negosyasyon, natapos din ang kasunduan. Si Ramon na ngayon ang bagong may-ari ng bangko. Ngunit pinili niyang huwag muna itong ipaalam sa lahat. Nais niyang makita ang tunay na ugali ng mga empleyado.
bago sila makaalam na ang dating tinitingnan nilang hamak na tao ay ang kanilang bagong boss. Kinausap niya si Angela tungkol dito. "Mahal, bakit hindi mo pa ipaalam sa kanila? Hindi ba mas makakabuti kung malaman nila agad na ikaw na ang may-ari?" Mumiti si Ramon at umiling. "Gusto kong makita kung paano nila tratuhin ang isang taong sa tingin nila ay wala. Makikita kung sino ang tapat at sino ang mapanghusga." At sa kanyang puso, naroon ang plano na magugulat ang lahat sa tamang panahon. Ang araw na dati pinagtawanan siya bilang janitor ay darating muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya basta-basta ang lalaki na nilalait. Siya na ang magiging tunay na may-ari ng bangko. Sa bawat gabi bago siya matulog, hawak niya ang mga dokumento ng kanyang bagong pag-aari. Tahimik niyang binubulong sa sarili. Mula sa pawid at putik ng baryo hanggang sa bangko ng lungsod, sino ang mag-aakalang darating ako rito? Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam niyang mas mabigat na responsibilidad ang naghihintay. Dahil higit sa lahat, hindi na lang ito tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buhay ng libu-libong tao na umaasa sa isang bangkong muling tatayo at sa isang lider na hindi kailanmang sumuko sa laban ng buhay. Tumating ang araw na kailangang bumisita ni Ramon sa bangko na lihim na nabili niya ilang buwan na ang nakalipas. Hindi pa niya ipinapahayag ang kanyang pagiging may-ari, kaya't sa mga mata ng lahat, isa lamang siyang karaniwang tao. Pinili niyang huwag magsuot ng magarang damit. Sa halip, nagsuot siya ng simpleng pantalon at kupas na polo. Ang kanyang sapatos ay lumang-luma na, halos kita na ang gasgas sa gilid. "Ramon, sigurado ka ba sa suot mo?" tanong ni Angela habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. "Baka hindi ka seryosohin ng mga tao roon." Mumiti si Ramon. "Mahal, iyon nga ang gusto ko makita. Kung paano nila tratuhin ang taong sa tingin nila ay walang-wala." Pagdating niya sa bangko, sinalubong siya agad ng 2 gwardiya. Mahigpit ang pitig ng isa sa kanya. Tila ba sinusukat siya mula ulo hanggang paa. "Anong sadya mo rito?" tanong ng gwardiya na may bahagyang pangmamaliit sa tono. "Gusto ko lang po sanang pumasok. May meeting kasi ako," sagot ni Ramon ng mahinahon. Napatinginan ng 2 gwardiya at sabay nagtawanan. "Meeting? Ikaw? Hindi ka ba naliligaw? Ang suot mo para kang mag-apply na security guard dito." Napatigil si Ramon. Naramdaman niya ang pagtusok ng kanilang mga salita, ngunit pinili niyang manahimik. Pinapasok siya, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig pa niya ang isa sa mga gwardiya. "Sigurado ako, mag-a-apply lang yan. Tingnan mo naman, parang walang pamasahe." Pagpasok niya sa loob, agad siyang humarap sa receptionist. "Magandang araw, pupunta po ako sa opisina ng manager." Ngunit imbes na asikasuhin, tinapunan lamang siya ng tingin ng receptionist at nagbuntong hininga. "Sir, para saan? Hindi po ito walk-in hiring ng mga janitor o guard. Kung wala kayong appointment, hindi kayo pwedeng pumasok." Ramdam ni Ramon ang pagtitig ng ibang empleyado sa kanya. May mga nagbubulungan, may mga palihim na tumatawa, para bang nakabalik siya sa nakaraan, sa mga panahong siya'y nilalait at minamaliit. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang kalooban. "May appointment ako," sagot ni Ramon, diretso ang tingin. "Pakitanong na lang po sa inyong manager." Umiling ang receptionist, halatang inis, ngunit kinuha ang telepono at tumawag. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating ang branch manager na si Mr. Santiago. Pagkakita kay Ramon, agad itong ngumiti at nag-abot ng kamay. "Sir Ramon, ikinalulugod ko po kayong makita. Pasensya na kung pinaghintay kayo." Nagulat ang lahat ng nakasaksi. Ang manager mismo ay nagbigay galang kay Ramon, samantalang akala nila ay isa lamang siyang aplikanteng security guard. Ang receptionist ay namutla, at ang 2 gwardiyang kanina lamang ay nagtatawanan, biglang nanahimik. "Sir, siya po ba ang?" bulong ng receptionist sa kanyang katabi. "Oo," sagot ni Mr. Santiago. Siya ang bagong majority owner ng bangko. Parang nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang paong pinagtawanan at hinamak nila
siya pala ang may-ari ng buong institusyong pinapasukan nila. Ang gwardyang kanina'y nagsabing parang mag-a-apply lang siya, halos hindi makatingin at napayuko sa hiya. Habang naglalakad papasok sa opisina, marahang bumulong si Ramon sa manager. Gusto kong makita ang tunay na ugali ng mga tao rito. At ngayon, nakita ko na. Sa opisina, nagkaroon ng pulong kasama ang ilang board members. Pinakilala siya bilang bagong may-ari. Tahimik ang lahat, nakikinig sa kanyang mga salita. Alam ko, maraming nagulat sa akin. Hindi ako mukhang negosyante, hindi ako nakapustura. Pero ang totoo, kagaya ninyo rin na unoon, isang empleyado, isang taong naghahanap ng pagkakataon. Kaya't bilang bagong may-ari, may isa lamang akong hiling. Tratuhin ninyo ang bawat taong napapasok dito na may respeto. Dahil hindi natin alam, baka ang taong minamaliit natin ngayon, siya pala ang magdadala ng pagbabago bukas. Nagpalakpakan ang board members at maging ang manager ay tumango. Ngunit sa labas ng opisina, nananatiling tila nakatulala ang receptionist at mga gwardya. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang natuklasan. Kinagabihan, ikinuwento ni Ramon kay Angela ang nangyari. Mahal, para bang bumalik ako sa nakaraan. Pareho ang pakiramdam, yung nilalait ka, pinagtatawanan ka. Pero ngayong alam kong ako ang may-ari, hindi ko na kailangang patunayan sa kanila ang sarili ko. Sapat nan alam ko kung sino ako at ano ang kaya kong gawin. Hinawakan ni Angela ang kanyang kamay at numiti. Ramon, hindi lahat ng tao may kakayahang tiisin ang ganoon. Pero ikaw, natuto ka mula roon. At sigurado ako, mas gagamitin mo ang karanasang iyan para mas mapabuti ang lahat. At sa kanyang puso, alam ni Ramon na ang araw ng kanyang pagkapahiya ay hindi isang sugat kundi isang sandata. Dahil iyon ang nagpapaalala sa kanya na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa kanyang suot, kundi sa kanyang puso at paninindigan. Pagkaraan ng araw na pinagtawanan at pinahiya si Ramon sa sarili niyang bangko, nagpasya siyang simulan ang pagbabago sa loob ng institusyon. Hindi ito magiging madali. Alam niya iyon. Ang bangko ay kilala sa dating reputasyon nitong pabagsak at sa malamig na pakikitungo ng mga empleyado sa kanilang kliyente. Kung nais niyang maging tunay na instrumento ng pagbabago, kailangan niyang baguhin hindi lamang ang sistema kundi ang mismong kultura ng bangko. Kinabukasan, tinawag niya ang lahat ng empleyado para sa isang pulong sa maluwang na hall ng bangko. Nagsalita siya sa harap ng mga taong ilang araw lang ang nakaraan ay minamaliit at pinagtatawanan siya. Tahimik ang lahat, may ilan pang halatang nahihiya. Alam kong marami sa inyo ang nagulat nang malaman ninyong ako ang bagong may-ari. Panimula ni Ramon, malumanay ngunit matatag ang boses. Siguro, nagtataka rin kayo kung bakit ang isang tulad ko na nagsimula sa fishbowl cart at naging janitor ang hahawak ng isang bangko. Nilingon niya ang bawat isa at tumako ang tingin sa receptionist at sa dalawang gwardyang nagbiro laban sa kanya. Hindi ko na uulitin ang nangyari. Hindi ako nandito para manumbat. Nandito ako para ipaalala sa inyo na ang trabaho natin ay hindi lamang magbantay ng pera. Tungkulin nating ibalik ang tiwala ng mga tao. At magagawa lang natin iyon kung tuturuan natin ang sarili nating igalang ang lahat ng papasok dito, mayaman man o mahirap, nakapustura man o hindi. Tahimik ang buong silid. Ang ilan ay napayuko at ang iba na may napatingin sa kanya na para bang unang beses nilang narinig ang ganoong uri ng pananalita mula sa isang pinuno. Matapos ang talumpati, nagpatupad siya ng mga pagbabago. Una, binuo niya ang isang customer care program kung saan tinuruan ang lahat ng empleyado kung paano makitungo sa mga kliyente ng may respeto at malasakit. Hindi na pwedeng dedmahin ang isang customer dahil lang sa hitsura. Pangalawa, naglunsad siya ng small business loan program para sa mga gaya niyang nagsimula sa maliit. Hindi lang malalaking kumpanya ang dapat nabibigyan ng pagkakataon, wika niya sa board. Kung hindi dahil sa isang cart ng fishbowl, hindi ko mararating ito. Ngayon, gusto kong bigyan ng pagkakataon ang mga taong kagaya ko. Sa simula,
Nagtutol ang ilang matandang opisyal. Sir Ramon, sabi ng isa, masyadong risky kung papautangin natin ang maliliit. Paano kung hindi sila makabayad? Ngumiti si Ramon at mariing sumagot. Risk? Oo, totoo yan. Pero hindi ba't risk din ang pagbili ko sa bangkong ito na halos bagsak na? Kung kaya kong pagkatiwalaan ang mga taong walang-wala, mas kaya rin nilang suklian ang tiwala natin. Kung mabibigyan sila ng tamang oportunidad, hindi lang sila makakabayad. Sila ang magiging matatag na pundasyon ng ating bangko. Unti-unting nagsimula ang pagbabago. Ang dating malamig at halos laging walang ngiti na mga empleyado ay natutong bumati sa mga kliyente. Ang mga gwardya ay hindi na nanlilibak, bagkus ay natutong magbigay galang. Ang receptionist na minsang tumanggi kay Ramon ay personal na lumapit sa kanya isang araw. Sir, patawarin niyo ako. Nagkamali ako ng paghusga. Ngayon ko lang naintindihan ang sinasabi ninyo na hindi dapat tinitingnan ang tao base sa itsura. Numiti si Ramon at tumango. Lahat tayo natututo. Ang mahalaga alam nating bumangon mula sa pagkakamali. Sa loob ng 1 taon nakilala ang bangko bilang institusyong may puso para sa maliliit. Dumami ang mga nagbukas ng account. Hindi lang mga negosyanteng malalaki kundi maging mga ordinaryong manggagawa, estudyante at indero sa kanto. Ang bangkong dating halos walang kliyente, ngayon ay puno na ng tao araw-araw. Isang araw, habang nasa counter si Ramon para kumustahin ang operasyon, lumapit ang isang matandang babae. Anak, salamat. Kung hindi dahil sa maliit na loan na binigay ng bangko ninyo, hindi ako makakapagsimula ng tindahan ng gulay. Ngayon kahit paano, may kinikita na ako. Naluha si Ramon at marahang tinapik ang kamay ng matanda. Nanay, huwag niyo akong pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang sarili ninyo dahil ginamit ninyo ang pagkakataon para bumangon. Sa bawat ganitong tagpo, lalo siyang nagiging buo sa kanyang paniniwala na tama ang kanyang landas. Hindi lamang siya basta may-ari ng bangko, isa siyang tagapagbigay ng pag-asa. Ngunit hindi rin siya ligtas sa mga panibagong pagsubok. May mga taong hindi natuwa sa kanyang mga pulisiya, lalo na ang ilang malalaking negosyante na sanay na silang laging paboran ng mga bangko. Hindi ba kayo natatakot na masira ang pangalan ninyo, Ramon? Tanong ng isa sa kanila. Ang bangko ninyo, masyadong bukas sa maliliit, hindi iyan magtatagal. Ngumiti si Ramon puno ng kumpiyansa. Hindi ko itinatayo ang bangkong ito para sa pangalan ko. Itinatayo ko ito para sa kinabukasan ng mga taong hindi ninyo pinapansin. Kung iyon ang sisira sa akin, handa akong harapin. At sa kanyang paglalakad palabas ng pulong na iyon, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ang gaan ng kalooban. Alam niyang nasa tamang landas siya, isang landas na hindi lamang magpapayaman sa kanya, kundi magbibigay ng bagong mukha at bagong pag-asa sa libu-libong Pilipino. Sa bawat pagbabago sa bangko, nakikita ni Ramon ang sarili niyang pagbabago. Mula sa batang mahirap na dating pinagtatawanan, ngayon siya na ang nagdadala ng liwanag at pagkakataon para sa iba. At sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malaki pang laban at mas malalim na layunin. Habang lumalakas at tumitibay ang bangkong pinamumunuan ni Ramon, kasabay nito ay ang tahimik ngunit makabuluhang pag-angat ng kanyang pamilya. Hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi pati sa kanilang relasyon at pananaw sa buhay. Si Angela, na dati simpleng guro lamang sa komunidad, ngayon ay kinikilala na bilang isang haligi ng mga proyekto ng bangko para sa edukasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili silang payak at nakatuon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Isang gabi, habang sabay silang naghahapunan kasama ang kanilang 2 anak, nagtanong ang panganay nilang si Liza. Papa, totoo po ba na kayo ang may-ari ng bangko na pinagtatawanan noon? Napatingin si Ramon sa kanyang anak at ngumiti. Oo, anak, totoo yon. Noon, maraming hindi naniwala sa akin. Pinagtawanan pa nga ako ng mga tao dahil akala nila mag-a-apply lang akong gwardiya. Pero hindi ko hinayaang sirain ang kanilang tawanan ang pangarap ko. Pero Papa, dagdag ng bunso niyang si Marco, hindi po ba kayo naiyak noon? Napatawa si Ramon at tumingin kay Angela.
Siyempre naiyak din. Pero alam nyo, minsan kailangan mong maramdaman ang sakit para mas lumakas ka. Ang mahalaga, hindi ka susuko kahit anong sabihin ng iba. Sa mga simpleng usapang iyon, natututo ang kanilang mga anak ng mga aral na hindi basta mababasa sa libro. Si Angela, sa kabilang banda, ay nagsimula ng magturo ng financial literacy sa mga kababaihan sa kanilang komunidad. Madalas siyang imbitahan upang magsalita sa mga barangay at eskwelahan tungkol sa kahalagahan ng pag-iipon at tamang pamamahala ng pera. Angela, sabi ni Ramon isang gabi matapos siyang bumalik galing sa isa pang lecture, dapat ipagpatuloy mo yan. Napakaraming tao ang natutulungan mo. Hindi lang ako ang nagdadala ng pagbabago. Ikaw rin. Napangiti si Angela. Ramon, natutunan ko rin sa iyo lahat ng ito. Kung paano magsimula sa wala at bumuo ng pangarap. Gusto kong ipasa iyon sa iba. Habang lumalaki ang kanilang pamilya at lumalawak ang kanilang impluwensya, unti-unting nagbago rin ang pananaw ng mga taong dating humusga kay Ramon. Ang mga kapitbahay at kamag-anak na minsang nagduda sa kanya, ngayon ay humahanga at tinitingala siya. Isang araw, dumalaw ang kanyang tiyuhin na minsang nagsabi sa kanya na hindi siya magtatagumpay. Ramon, wika ng matanda, patawad kung noon ay minamaliit kita. Akala ko'y wala kang mararating. Pero ngayon, kita ko na kung gaano kakalayo. Isa kang inspirasyon. Marahan lamang na mumiti si Ramon at sumagot. Tiyo, wala kayong dapat ihingi ng tawad. Kung hindi dahil sa mga salita ninyo noon, baka hindi ako nagkaroon ng matinding dahilan para magsumikap. Kaya sa isang banda, utang ko rin sa inyo ang lakas ng loob ko ngayon. Samantala, si Mario, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong umpisa, ay hindi niya kinalimutan. Ginawa niya itong bahagi ng pamunuan ng bangko. Bagamat sa simula ay nag-alangan ito. Pare, baka hindi ako bagay dito. Hindi naman ako nakapag-aral ng mataas tulad mo. Ngunit mariing sagot ni Ramon, Mario, hindi ko makakalimutan ang panahon na kasama kita sa lahat ng hirap. Mas mahalaga sa akin ang tiwala kaysa diploma. At alam kong kaya mong matuto. Hindi kita iiwan sa likod. Sa paglipas ng panahon, nakilala ang pamilya ni Ramon bilang huwarang pamilya sa kanilang lungsod. Hindi lamang dahil sa kanilang yaman, kundi dahil sa kanilang pagpapahalaga sa komunidad at sa kanilang malasakit sa mga tao. Ang kanilang bahay ay bukas para sa mga nangangailangan at madalas silang tumutulong sa mga proyekto para sa mahihirap. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Ramon at Angela sa balkonahe ng kanilang tahanan, pinagmamasdan nila ang mga ilaw ng lungsod. Tahimik na nagtanong si Angela, Ramon, naisip mo ba noon na darating tayo sa ganitong punto ng buhay? Huminga ng malalim si Ramon at ngumiti. Kung tutuusin, hindi. Noon, ang pangarap ko lang ay makabili ng bagong tsinelas at makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero natutunan ko, kapag hindi ka tumigil sa pangarap, unti-unti itong nagbubukas ng mas malalaking pintuan. Ngayon, hindi ko na lang iniisip ang sarili ko. Iniisip ko ang kinabukasan ng mga anak natin at ng lahat ng umaasa sa atin. Hinawakan ni Angela ang kanyang kamay. At ako, nandito lang palagi sa tabi mo. Kahit saang kadalhin ang pangarap mo, susunod ako. At doon, habang nakatingin sila sa malawak na kalangian, naramdaman nilang ang kanilang kwento ay hindi na lamang tungkol sa kahirapan at tagumpay. Ito na ay kwento ng pamilya, isang pamilya na dumaan sa hirap, nilait, pinagtawanan, ngunit piniling bumangon at magtagumpay ng may dignidad at malasakit. Makalipas ang maraming taon ng sakripisyo at pakikibaka, naramdaman na ni Ramon na unti-unti nang humuhupa ang alon ng kanyang mga laban. Hindi man natigil ang mga hamon na dumarating sa kanyang buhay bilang negosyante, mas matatag na siyang nakatayo sa harap ng mga ito. Ang bangkong minsang pinagtawanan at inakala ng marami na hindi na muling babangon, ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamatatag at kagalang-galang na institusyon sa bansa. Ngunit higit sa lahat, natagpuan ni Ramon ang tunay na saysay ng kanyang paglalakbay,
hindi lang ang yaman, kundi ang dignidad at pagmamahal na kanyang naipamana sa pamilya at komunidad. Isang gabi, nakaupo sila ni Angela sa kanilang sala habang natutulog na ang mga anak. Tahimik silang nagkakape, tila ba ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan. Ramon, marahang sabi ni Angela, minsan iniisip ko, paano kung hindi ka nagsumikap noon? Paano kung pinakinggan mo ang lahat ng mga taong nagsabi na wala kang mararating? Ngumiti si Ramon, nakatingin sa malamlam na ilaw ng lampara. Kung pinakinggan ko sila, siguro janitor pa rin ako hanggang ngayon. Pero siguro rin, hindi ko mararanasan ang lahat ng naputunan ko sa buhay. Alam mo, Angela, hindi lang ako lumaban para sa sarili ko. Lumaban ako para sa iyo, sa mga anak natin, at sa lahat ng taong kagaya ko na minsang pinagtawanan. Isang araw, nag-organisa si Ramon ng isang malaking pagtitipon sa mismong bangko. Inimbitahan niya ang lahat, mga empleyado, kliyente, maliliit na negosyante, pati na rin ang ilang taong minsan ay tumawa at humamak sa kanya. Hindi ito marangyang okasyon na uno ng palamuti. Sa halip, ito'y payak ngunit makabuluhan. Sa harap ng lahat, nagsalita siya. Marami sa inyo ang nakakaalam ng aking pinagmulan. Isang batang lumaki sa baryo, naglakad ng ilang kilometro para makapasok sa paaralan. Naging janitor, naging fishball vendor, at minsang pinagtawanan dahil akala ay mag-a-apply lang na gwardiya sa bangkong ito. Pero heto ako ngayon, nakatayo sa inyong harap, hindi bilang mayamang tao lamang, kundi bilang patunay na ang kahit sino, ay maaaring magtagumpay kung hindi susuko, na puno ng palakpakan ang buong bulwagan. Ang mga empleyadong minsang humamak sa kanya ay napayuko, ngunit ramdam ni Ramon na hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga, naroon sila upang matutong muli at magbago. Matapos ang kanyang talumpati, lumapit si Mario na ngayon ay katuwang na niya sa pamamahala ng ilang proyekto. Pare, hindi ako magsasawang ipagmalaki ka. Noon, pinagtatawanan ka nila, pero ngayon, sila na ang pumapalakpak para sa iyo. Ngumiti si Ramon at marahang tinapik ang balikat ng kaibigan. Mario, hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa lahat ng kagaya natin. Ang kwento ko ay kwento rin ng mga taong piniling bumangon sa kabila ng kahirapan. Hindi lamang sa negosyo nakilala si Ramon, kundi sa kanyang pantulong sa kapya. Nagpatayo siya ng mga scholarship program para sa mahihirap na estudyante. Kabilang na ang mga batang minsang katulad niya, naglalakad ng kilometro para makapasok sa paaralan. Naglaan din siya ng pondo para sa mga maliliit na negosyante na walang sapat na kapital. At sa bawat proyektong yon, naroon si Angela, nakasuporta at ang kanilang mga anak na natututo ng halaga ng pagbibigay. Isang hapon, habang binibisita nila ni Angela ang isang eskwelahan na kanilang pinondohan, nilapitan siya ng isang batang lalaki. Sir Ramon, mahiyain itong sabi, salamat po. Kung hindi dahil sa scholarship ninyo, hindi po ako makakapag-aral. Pangarap ko pong maging guro palang araw. Naluha si Ramon at hinaplos ang ulo ng bata. Anak, pag-aralan mo ng mabuti. Tandaan mo, ang tagumpay mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong aabutin mo balang araw. Pag-uwi nila, habang nakasakay sa sasakyan, marahang bumulong si Angela. Ramon, lahat ng hirap natin, lahat ng sakit at pagtitiis, lahat iyon ay may kabuluhan. Dahil ngayon, hindi lang tayo ang umaani ng bunga, kundi pati ang lahat ng natulungan mo. Tumango si Ramon, nakatingin sa malayong tanawin. Tama ka, Angela. Ito ang tunay na kayamanan. Hindi pera, hindi negosyo, kundi ang pag-asang maipapasa natin sa iba. At sa kanyang puso, alam niya na natapos na ang isang malaking yugto ng kanyang buhay. Mula sa isang batang nilait at pinagtawanan, hanggang sa isang lalaking naging may-ari ng bangko, ama ng pamilya at huwaran ng lipunan. Nakita niya ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Ngunit higit sa lahat, naiwan sa kanya ang aral na pinanghahawakan niya hanggang sa huli. Ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang hitsura o pinagmulan, kundi sa kanyang tapang, pagsusumikap at katayahang magmahal at magbigay. Sa katahimikan ng kanilang tahanan, habang magkasamang nakaupo si Ramon at Angela,
sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Alam nilang natagpuan na nila ang kanilang matinong wakas. Hindi dahil natigil ang laban ng buhay, kundi dahil natitunan nilang gawing makabuluhan ang bawat laban na dumaan.